It is now time for us to chill as we serve you pop culture, entertainment, sports, and everything in between on the newsstand. And it's a holiday for most, but we still get to host. So whether you're home or embarking on a flight, with or without a travel companion for whatever medical condition, always remember to pack light. I'm Lourdes Vera, and this is Afternoon Delight. Okay, it is Monday today, June 17. Another week, another chance na mga musta ulit. Lord, ano bang pinagkaabalahan mo ng weekend? Did you do something to your hair? Yes, I cut it. Talaga? Ikaw mismo? Hindi, pinagupit ko. Akala ko naman. Pag ako lang mismo, disaster yan, panigurado. Oy, uso ngayon yan, di ba? Parang DIY. Oo. Madami naman akong kayang i-DIY na bagay. Eh, hindi lang yung buhok. Mahirap na. Feeling ko kahit ano gawin mo sa buhok mo, marami ka pa ring duduruging puso. May ganon? Sige, pag-usapan na, next time na natin pag-usapan yan, eto, punta tayo dito. Alam naman nating lahat na today is a regular holiday for many dahil sa Eid al-Adha or Feast of Sacrifice. This is one of two traditions that's very important to the Muslim community alongside the end of Ramadan or Eid al-Fitr. So, ang napili natin, because of that, napili natin the light of the day is pastil. So, ano nga ba yung pastil? Pastil is suggested to by our One News Defense editor, Manny Mogato. Pinipilahan daw ngayon ang pagkain na to, itong pastil, for a few days now. Yes. Oo. Opo. Ito ay, of course, alam mo, kung unang tingin parang, uy, tosilog or corn silog. Yes. So, steamed rice, of course, normally may banana leaves to eh, pero for purposes of, hindi ko alam kung bakit wala, pero mahalaga yung content. So, steamed rice, tapos shredded, hindi ko alam kung ito ay beef or chicken or fish, tapos may egg. Medyo bago yata yung egg. Nakakain ako nito last year sa Quiapo mismo. Oo, doon sa may, parang tulak-tulak lang. At pa-sundown na yun eh. At Eid al-Fitr pa nga ata yun, Denise. Pero ito, may kalamansi siya. Tsaka normally maanghang yung Chili. Maanghang itong shredded beef or chicken na to, Denise. Pero baka option na lang, hiniwalay na yung spice. Hindi hiwalay, baka kung bitin ka pa, bitin. ilalagay mo dyan. Meron ako noon naalala na parang may milky element siya. May creamy element. Oo. So either ito or fruits normally kinakain ng mga kapatid natin. So Eid Mubarak po sa lahat ng mga kapatid natin. So again, what we're serving right now or what we're having right now is pastil, halal food po yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng halal? Well, halal means permissible. Kabaligtaran ng forbidden food na ang tawag naman ay haram. So ito ay... So ayan, meron tayong mga facts, no? Pag halal, no pork or pork byproducts, walang alcohol, other intoxicating drinks and substances, no meat of animals improperly slaughtered or sacrificed to other gods, at wala ring dugo. Oo. Ayan, makikita niyo yan sa marami mga produkto na may halal seal sa likod, ay para siyang Islamic character. Makikita niyo. Yun. Okay, so that is what we're gonna be trying right now. So, alam mo, Denise, maganda na ang origin nito. Yes, oo. Tapos, okay. Nako, pwede ko bang i-take home to? Pansin mo, hindi ko ginagalaw. Take home ko rin eh. Huwag po kayo mag-alala, kakainin namin ito mamaya. Take home lang namin to. Oo. Para may konting dangal naman yung... Yung pag-enjoy natin sa pagkain. Kasi last Friday, naubos ko yung tacos. Masarap naman kasi talaga. Yes. Pero ito, mas masarap ang mga pag-uusapan natin sa ating social media stories. Unahin na natin. Naku, viral na nga ang Facebook post ng Impact Leadership Harry Roque signed documents for former staff and quote-unquote travel companion recovered in Porac Pogo raid. Bakit sa Okay, bago tayo pumunta sa Porac po, bakit kailangan naka-quotation marks yung travel companion?
Oo nga. May duda ba na travel yun naman- companion? yun naman talaga ang ano. Mali mo, kanyang tropa niya, di ba? Designation. Mali mo, kainuman niya, kasama niyan sa gym. Di ba nag-gym siya, tinitiktok pa niya at sumasayaw. Oo. Naku, ayan na nga ang pinag-uusapan no, ng ating Sige mga nga, sige nga. netizens. Nung nakuha nga yan sa Lucky South 99 compound, dun sa isang operation, ang nakita daw is, ito, nakasulat dito, nasan ba yun? May presyo pa eh. Ito, Sweldo, sweldo. Presyo nga ng sweldo, ikaw naman. Kasi delikado yung sinasabi mong presyo eh. Presyo ng Ang sweldo. presyo ay para sa mga Lahat bag. ng sweldo ay may amount. Compensation rate nga Oo, sinulat compensation rate of 54,251 pesos. A month or malamang a month yan. Kasi kung a day yan, Oh, malaking presyo yan. Pero teka, oh. bakit ba issue ito? Karapatan niya naman siguro mag-appoint o magsama Oo. ng kung sinong executive assistant. Correct. 3 ang gusto niya. Wow, salary grade 20. Ito, sino nga ba yung kanyang travel companion, ang Oo. kanyang EA o executive assistant? Pangalan niya ay Alberto Rodulfo E. de la Serna. Correct. At Okay. siya ay Mr. Supranational According Philippines. to Abante. Oo, Ha? 2016. Ano ba sabi yung ng Mr. Abante. Supranational Philippines 2016? Ano yung mga contest ata to na lumalaban din internationally? Pag well-rounded kung gano'n. Oo. So, ayan daw yung nakita. Ang nakalagay is, in the affidavits of support, Roque confirmed that he would provide financial support for De La Serna's travel to Poland, Travel. to Poland, Ukraine, and Italy from October 9 of 2023 to October 18 of 2023 as his travel companion niya. Kasi invited siya as resource speaker. Not Mr. De La Serna, but Attorney Roque, ha? To speak sa isang event sa peace process sa Ukraine daw. Correct. Sa Kiev pa mismo, no? Last year lang, aba. Tapos, Ang sabi pa dito, I am financially capable and willing to cover all expenses related to De La Serna's travel, including but not limited to transportation, accommodation, meals, medical expenses, and any other necessary costs. in short, sagot kita. Correct. Sagot ko si, ano kayang nickname nito? Kung pangalan mo ay Alberto Rodulfo. Berto. Berto. Alberto, Pwede. Rodi. Hindi pa pwede yun? Para may medyo senti na konti. Rodulfo eh. Rodulfo. Dolphy. Hindi, kasi may Y, oh. Dulfo. Sorry ko. Oh. Okay. So, pagkuha ba ito ng visa, siguro parang ganyan, ano? Normally ganyan, di ba? Siguro kasi dun yung nang hihingi ng support minsan. for Will the not papers. become a financial burden. Kailangan talaga ng Correct. ganun, ano? Kumbaga, hindi siya magiging pabigat sa akin. Oo, pero ang nakalagay dito, no, isa sa mga sinabi rin is because he needs a travel companion because of his health. Now, the Duterte allies said in the document that he's a diabetic and... Si Harry Roque. Correct. So, has a coronary stent and was suffering from acute spinal stenosis. That's why may kailangan na travel companion. May medical training kaya itong medical companion. Ayan nga ang tanong. Diba? Eh, siguro naman meron. Malay naman natin, baka nga equipped siya with the knowledge and the training. Kasi merong, ano ba yun? Supranational, international, baka mas matindi pa to sa Mr. International. Baka pag supranational ka, may talent ka sa paggagamot, sa medicine, malamang may knowledge ka rin sa international geopolitics. Diba? Kasi siyempre, kailangan niya ng kausap sa biyahe, di ba? Pag-usapan nila yung mga chances of, let's say, the Russian invading forces. Kung ang chances sila sa Kiev o sa Donbass, mababawi pa ba yan? Or sa Crimea, mga bagay-bagay na ganyan. I'm sure mga ganyang strategic na issues pag pinag-uusapan nila. Oo. At tanong ba, dalawa lang ba silang bibiyahe? Ayan nga. Ayan, hindi natin alam, pero yan yung nakita based on the papers. At ang isa pang pinakamalaking tanong, of course, ng mga tao is not necessarily because of De La Serna, pero kung saan nakita yung papeles. Saan ba? Dun nga sa, Pogo in Porac.
Okay. Doon sa Pogo Hub Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Bakit nandoon? Yun ang tinatanong talaga, yung pinakamalaking tanong. Pero regarding that issue, Denise, in an earlier message to the news site Rappler, Attorney Roque said he has no idea why he was listed as lawyer to Lucky South 99. In another document recovered similarly in Porac. Okay. Engaged lang daw siya to Whirlwind, not the romance but the company. It's the company that leased the compound to Lucky South 99. Kasi mga pangalang Whirlwind na ganyan, mahirap na eh. Pero ang tingin mo dito, Denise, ang rating mo kay, anong rango nito, Bale? Kay Executive Assistant 3, Roddy de la Serna. Ay, May picture ba tayo ng... Binigyan na natin siya ng nickname. Miss Jan, meron ba tayong picture ng isa kanina? Yung solo. Yung solo niya. Oo, meron ba dyan? Yung kanyang supranational. Oo, Feeling ko yun na nagpapanalo sa... Hindi. Hindi, may isa pa. Oo. Meron ako dito. Gusto mo? Kung kaya natin ipakita, why not? Si Attorney Roque ba nag-reply na sa whatever issues dito? Parang wala pang sinasabi. Pero sa Coliseum ba to sa Rome? Malamang ano? Aba, dyan once upon a time, dyan naglaban ng mga gladiators. Patingin nga ako ulit. So in the same way, sa gladiators, may mga, di ba, may mga shields nila at mga swords. At iba-ibang mga weapons. Okay? Pero hanggang doon na lang pag-uusapan natin. Ayan, di ba? Masabi mo, anong ranking mo sa one kata ni Mr. Supranational? Ang hirap magbigay ng numero. Basta sabihin ko na lang, chiseled. May ganyan din ako eh. Alam mo ba yun? Yung brief lang. Hindi yung katawan. Hanggang brief lang tayo. Kasama siya doon sa package. Buy one, take two. Buy one, take two? Oo, may isang puti, may isang pula. Ibang klaseng May combo nagdako yan. ng pula ko eh. Yun pula pa talaga. Naiwan yung black. Hindi ba dapat ikatuwa mo yon? Dahil, Mas madaling bagayan. gusto ko rin ng 50,000 a month. Nako. Sige, alamin natin yung storyang yan. Ito, pag-usapan muna natin ngayon on Reuters naman, an investigative piece titled Pentagon Ran Secret Anti-Vax Campaign to Undermine China During Pandemic. So, ito pala yun. Okay. Report ito ng Reuters. Really deep dive nila, investigative deep dive tungkol doon sa, yung alleged campaign ng CIA, Central Intelligence Agency ng Amerika, na i-undermine at sira-sirain sa mata ng maraming bansa ang Sinovac. Correct. Pero ang sabi naman din kasi dito is that payback daw ito for Beijing's efforts to blame Washington for the pandemic. Okay. Yan daw ang sagot. Isa sa mga nangyari na sinusundan dito is the involvement of Filipinos dahil naging target daw ang Filipino public. Lalo na sa atin. Mukhang tayong ground zero considering grabe tayo sa SOCMED. Pero confirm na talaga, gumamit daw ng napakarami mga fake accounts. 300 to be exact. Ang US military para maglabas ng mga anti-Sinovac na mga memes, comments, etc. etc. At umabot pa sa punto na nagpakalat ng chismis na kesyo magkakasakit ka raw ulit pag sa Sinovac kasi mahina lang yung mga kaya hindi ka raw nagkakalagnat nung tinurukan ka, etc. etc. Correct. Oo. Kasi, ngayon daw, hindi naman tinatanggi ng isang spokesperson who commented anonymously, na ang information sa mga ganitong mga kampanya ay bahagi na ngayon ng armamento ng CIA. Ganun din naman ang Russia, di ba? Oo. Pero yan na nga, sinasabi nila na like what you said, Reuters asked about the accounts. Social media company removed the profiles determining they were part of a coordinated bot campaign based on activity patterns and internal data. Yung 300 accounts na yun, meron pa silang hashtag dati na
China ang virus. Ayan. 300 lang plus? At least. Mahirap. Oo, at least 300 accounts daw. Buti pa isang presidential aspirant dati. Mas marami pa dyan. Yun din, coordinated rin yun. So yung sa X, paano sinabing coordinated? Pag napapansin nila na may pattern, na sabay-sabay, na alam mong coordinated at may oras, tas halos pareho yung pare-pareho yung Sinasabi. mga wordings. Oo. Yan. Diyan mo mahalata na merong may hindi siya spontaneous, ika nga. Nag-start pala to under President Trump Correct. and continued much into Joe Biden's presidency, okay? Pentagon has been trafficking in COVID misinformation. Teka muna, baka yung kay Atty. Roque kanina, Baka part din ng coordinated campaign niya. Baka may mga kalaban si Mr. Kailangan- Supranational. Baka kailangan i-check din natin kung may patterns talaga. Correct. Kung wala, alamin natin. Pero gusto mo ba makita ulit yung picture? Antindi. Pwede mo ba natin ipakita? Makikita ba sa Pwede camera? naman. O basta, I'm sure ginugoogle lang ng mga ate natin dyan, ano? Oo. Pag ganito ba, inaahit yung ano niyan? Mga buhok-buhok sa dibdib? Ay, sige, angat mo daw, pakita daw. Pwede ba ipakita? Okay, hindi ko po tablet to, kay Denise po itong Hoy, tablet grabe na to, ka. ha? Bagay ba? Pwede bang portrait? Ayan. Gusto ko yun. Yung parang pinapasok yung mukha sa ulo. Ano ba tawag sa mga ganun? Bagay sa akin. Yung cardboard, pwede. Oo, pwede. Pwede. Pero ganyan lang din daw kaliit yung katawan mo. Yung katawan. Babanad ka. Pero everything- Ibang usapan ng ano. Okay. Pogi naman si si Roddy. Tignan mo ang panga. O nga, no? Yan lang chiseled Correct. masculine granite jaw. Ito pag-usapan. Lipat naman tayo ngayon. O, sige. Tama na si Roddy. O, tama na rin sa CIA. Alam naman natin na yan ang bagong muka ng warfare. Tandaan po natin yan. Hindi na po yung mga canon, hindi na yung mga etc. In fact, ang Russia, bahagi pa rin yan. Bahagi ng armamento pa rin yan ng Russia. At maraming bansa. Basta. Okay, eto naman sa philstarlife.com. Maraming problema ang Pilipinas, Denise. Pero Ito ang isang dumagdag, apparently. Coron legislator files persona non grata against vloggers Rosmar Tan, Rendon Labrador following disputes in the municipality. okay, ano bang nangyari? Kasi meron yatang pamigay, pero nagkataon yata dumagsa, mas marami yung dumating kaysa sa pin-repair nila. Kaya yung nagmukhang palpak, kaya parang may nakunang video na sinisigaw-sigawan ng isang vlogger yung local government official. And because of that, so parang binubuli, parang gano'n. Parang ganon, oo. Actually, meron din kasing post itong si Jo Trinidad. So, Jo Trinidad works as one of the staff in the mayor's office. Ang post niya, nakasulat, they waited for several hours until they starved. Talking about the attendees ng event. The staff even assisted you, but you did not give them a single centavo. Okay. Yun ang So, sino una nag-post? Yung local official or itong vloggers? Parang nauna tong tong yung staff ang nauna. Oo, mag-post. Oo. Tapos nagka-confrontan na. Kaya may video ngayon yung parang sinisigawan. Okay. Sa mga hindi familiar masyado gaya ko, Denise, ano bang pagkakilala mo sa mga vloggers na to? What do they specialize in? Do they specialize in anything? Are they known for certain stuff? Alam mo yung vlogger na si Rosmar, paminsan-minsan nadadaanan ko yung mga reels niya, lumalabas sa feed ko. I think she specializes sa makeup and skincare. Pero meron siyang video na pumutok dati kasi parang sinasabi niya lang ilang milyones yung kinikita niya within a day. Oh! As in, milyon siya kumita every single day. At tapos si Rendo naman, mas kilala siya
bilang somebody who's straightforward, walang kaso sa kanya kung may masagasaan siya. May Sa katawan masaktan niya, siya. para siyang hindi ba siya gym instructor? Parang ewan ko kung, parang siya health enthusiast, health buff, parang ganun yung ano niya. So, hindi rin ito yung unang beses na nabalitaan natin for Rendon na may konting dispute. Alam natin, not so long ago, nagkaroon din sila ng issue ng ilang mga basketball player na nagkahamunan pa. Talaga? Ng basketball. Nagkahamunan ng basketball. Ano kaya kasi pinamimigay nila? Actually, yun naman ang tama talaga, no? Kung may papadisperse ka, better to coordinate with the local government. Oo, correct. Para maayos ang distribution. Sa isang banda naman, minsan, kasi alam mong government, di ba, may mga certain, may mga burokrasyang sinusundan yan, may tendency yan na maaring hindi kumilos sa mga bagay-bagay according to your expectations. So, yun. So ngayon daw ay persona non grata na ang dalawang itong vloggers na ito. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin naman talaga ng persona non grata ay hindi naman ibig sabihin pagbaba mo sa airport ay huhuliin ka kaagad or papabalikin ka. Ibig sabihin nito parang mas political statement siya. Sabi ng ilang lawyers, political statement siya na hindi ka katanggap-tanggap na panauhin. Pero pwede ka pa rin, technically, pwede ka pa rin dumating. Oo. Pwede ka pa rin mag-book ng mga resort doon. Yun nga lang, parang sinuka ka na. Parang sinuka ka. Oo. Although ito naman kasi proposal lamang, pinag-uusapan pa, no? Pero yun nga, yung what is proposed, persona non grata for, again, Ross Martan and Rendon Labrador. Ayan, oh. Ang laki ng braso, oh. Diba? Pwede kayang executive assistant din. Oo. Okay. Alright. Sige, itong dalawang to parang unwelcome, pero naku, meron tayong isang panauhin. Unwelcome din? Unwelcome din? Hindi. Ito talaga welcome na welcome palagi dito sa Afternoon Delight. Ayan, pwede bang executive assistant 3 din? Ay nako, tanongin natin siya. Pwede ka bang executive assistant, Tito Von Belinario? Hi Lord, hi Denise. Basta ba makaka-travel ako sa Europe, why not? O ba? Kasama mo si Harry Roque. Na may SG20 na sahod why not? Alam Diba? mo, nakita namin, Tito Von, parang 1/4 lang ng sweldo mo yung 57. Mahina. Mahina sa'yo yun. We heard. Parang Nako. quadruple daw a month ang sweldo mo. Ako, wish ko lang gano'n, diba? So anyway, ito na nga, Happy Monday, Lord and Denise, and Happy Monday sa ating mga kapatid. Siyempre, ibabahagi na natin sa inyo ang mga maiinit na balita sa mundo ng entertainment. At siyempre, una na nga riyan, Lord and Denise, bukod nga dyan sa pa-travel na yan ng dating Mr. Supranational, mainit na pinag-uusapan ngayon si SB19 member, Stel, na talaga namang finally ni-launch na niya ang kanyang solo career at debut single na Room. Ayan, sa ginanap nga na launching noon itong nakaraang Palakas lang Friday sa speaker Green dito. Hills, ibinahagi sa atin ni Stel kung ano nga ba ang ibig sabihin o bakit nga ba niya pinili ang debut single na Room. Ayon nga sa SB19 member, no, sinabi niya ito dahil it means being more confident na siya sa being an artist. Kasi nga, mas sanay daw ito talaga si Stel na mag-perform kasama ang kanyang grupo na SB19. Pero ngayon, binigyan siya ng pagkakataon at platform para ibigay na ang kanyang pagiging ang maging solo artist sa pamamagitan nga ng kanyang debut single na Room. At syempre, aabangan din kay Stel in the coming weeks yung pagre-release din niya ng kanyang EP, solo EP, na talaga namang inaabangan na ng mga fans ng SB19. Ito nga yung 18. And of course, bukod dyan, syempre, inaabangan na rin si Stel bukas bilang front act o talaga namang opening performer
sa concert ni David Foster and Friends. Siyempre, nakakwentuhan nga natin si Stell about dyan at sinabi niya na sobrang excited na siya na mag-perform sa concert na yan ni David Foster and Friends. At hindi lang basta-basta performer ha, opening performance ang gagawing pasabog ni SB19 member Stell sa sa concert na yun ni David Foster. Tomorrow na yan sa Smart Araneta Coliseum, hatid ng NQ Live at MWell. So, magsasani pwersa nga yung mga fans ni David Foster at fans ni Stell ng SB19 sa concert na yan tomorrow. Lloyd and Denise? Manunod ka ba niyan, Tito Von? Mga ano yan, ha? Mga tito hits ang tawag dyan. At para sa kanila, magbabalik sa kanila yan ng maraming alaala. Oo, parang kailangan natin siya i-cover, Lloyd and Denise, part ng ating trabaho, diba? So baka nandun tayo tomorrow sa Smart Araneta Coliseum at makikikanta ko. Pero parang hindi ko na-feel yung Tito, parang naabutan ko na si Catherine McPhee ng Terrified, yung song niyang Terrified. Paano yun? Tsaka ito nga si Stell bilang opening performer, lalo namang pasabog, kanta sobrang yun? galing at ganda ng vocals nito ni Stell. Kaya naman aabangan natin kung ano yung mga pasabog niyang performance bukas. Lloyd and Denise. Oo, Von, ito bang si Stell, ang tunog niya as solo artist ay ibang-iba sa tunog ng SB19? Yes, Lloyd and Denise. Actually, itong limang miyembro ng SB19, si Stell na yung huling-huling nag-launch ng kanyang solo career. Parang sa mga nakalipas na buwan at taon, una na nag-launch yung kanilang mga kagrupo. Unang-una si Ken bilang si Felipe, tapos si Pablo, si Josh, recently nga si Justine, at ito nga si Stell. Individually, talagang meron silang mga power at vocally may mga individual talaga sila power. At ibang-iba yung tunog at dating nito ni Stell bilang solo artist compared sa pagiging membro niya ng SB19. Pero syempre para sa mga fans, this is a big thing dahil finally maipapamalas na, mas maipamamalas, mas mailalabas na ni Stell yung kanyang vocal power. Kasi ito nga si Stell, isa sa mga pinakamataas yung boses at isa sa mga pinakamagaling vocally talaga dito sa SB19. So yan yung mga matagal nang hinihintay talaga ng 18 na finally nag-release na nga ng kanyang debut single at debut solo career itong si Stella, Lloyd and Denise. Kailan daw siya papasok sa military training, Von? Ay, hindi pa. Iba pala yun. Iba pala yun. Sorry. Pinoy to, P-pop, Rain. P-pop, okay. Dito, SB19, Lloyd and Denise. Pag mga ganyan ba, Denise, Tito Von, ito ba ay hudyat na posibleng, hindi naman siguro, no? Parang, it's a chance for the members to breathe pag may mga individual projects. Hindi naman ibig sabihin ito na medyo either Yung direction mag-iba-iba sila. Dapat maingat ka sa mga ganito. Alala mo yung Starbucks, di ba? They can get in trouble for that. No naman, Lloyd and Denise, malinaw naman sa bawat miyembro ng SB19, well, for the particular group, na bukod dun sa grupo sila as SB19, mahalaga rin na nabibigyan ng highlight yung kanilang individual career, yung kanilang individual talent, yung kanilang individual strength. Kaya isa-isa rin nag-launch talaga ng solo career yung limang miyembro ng SB19. But according to them, it doesn't mean naman na maghihiwa-hiwalay sila. No? I think this is part of highlighting their potential, not just being a member of a P-pop group like SB19, but also highlighting their individuality as an artist. Yun yung mahalaga rin naman dito sa bawat miyembro ng SB19. Kaya rin naman minahal sila ng 18. Kasi nga, iba rin yung individuality nila, iba rin yung pagiging part nila as member ng grupo. Lloyd and Denise. Iba rin kasi talaga if you're performing, kahit hindi naman sa music no, Tito Von, kahit sabihin mo as simple as sports, iba yung solo ka sa you're working with a particular team. Hindi ka naman pwede mag-volleyball mag-isa, di ba? Hindi. Ibig ko sabihin, pwede kang mag-try ng ibang sports, tapos ibang klaseng disiplina and pagmamotivate and training yung kailangan mong gawin. You mean, ang psychic make-up ng isang boxer ay iba, halimbawa, kunyari sa hockey player, football player, kasi
may ibang tao ka. Oo, kasi minsan gusto mo nang sakalin yung teammate mo pero di mo naman pwedeng gawin yon kasi syempre kailangan bati kayo sa loob ng court. May mga diba? gumagawa niyan, sila Trell Spruill, di ba? Yung coach pa, sinakal eh. Oh, pero wag niyo gagawin yun. Oo. At wag niyo, dapat meta world peace lang lagi. Sa world peace Yeah. tayo. O Tito Von, ano pa ibang mong balita? Ayan nga, syempre, yung bukod nga sa pasabog ni Stel, ito rin, may pasabog na announcement nga sina Ria Atayde at Zanjo Marudo dahil finally, no, ibinahagi na ng couple sa publiko, sa mga netizen at sa kanilang fans na magkaka-baby na sila, no, at magiging na sila, parents para sa kanilang first child. Binahagi nga ni Ria, no, itong larawan na ito at post kahapon, Father's Day, at inaalay niya ang post na ito para sa kanyang asawang si Zanjo Marudo. To the dad you already are, and the dad I know you'll be, love you, Zanjo Marudo. So excited for this new chapter with you. Happy first Father's Day. So ito na nga yung kumpirmasyon na talaga namang bumubuo na talaga ng pamilya itong sina Ria at Zanjo. Siyempre, ikinasal sina Ria at Zanjo sa through civil wedding last March. At talaga namang marami na talagang haka-haka at speculation na kumalat noon pa kung bakit nga nagpakasal itong sina Zanjo Marudo at Ria Atayde. Marami mga nagsasabi na baka nga daw buntis, si Ria, etc. etc. Pero nanatiling tahimik ang kampo ng mag-asawa until ito na nga, masaya nilang ibinalita sa publiko ang pagdadalang tao nga ni Ria Atayde sa first baby nila ni Zanjo Marudo. And of course, umulan ng ng congratulatory messages ang Instagram ni Zanjo at Ria. Binati sila ng kanilang mga friends from showbiz at saka yung mga netizens din na fans nila. Kaya congratulations, Zanjo and Ria. Lord and Denise. Naku, susunod na abangan natin dyan, Von, for sure. Yung mga baby reveal. Gender reveal. Ay, Gender reveal. Gender Baby reveal reveal. party. Oo. Mga after 5 months, 6 months, yun. Abangan natin kung ano yung mga gender reveal pa party ng mga celebrity, diba? Lord and Denise. Meron bang executive assistant reveal? Mga ganyan. Pwede. Binabalik mo talaga dyan, ha? Kasi nga sabi mo, willing ka naman. Oh. Ay, kay Basta may Von, travel nga. kay Von mo na lang ipa-rate. Ano daw rating mo kay Mr. Supranational? Oo. Hindi ko alam. Oh. Ang hirap, di ba? Hindi mo alam. Ayan. Hindi ko alam. Kita mo ba, Von? Piling ko dapat makilala ko siya in person. Ay, Hindi pwede yung mga photo lang. kailangan malaman mo ang pagkatao. Makikilala Kailangan ko Tito siya Bon yan. makakwentuhan at Pag, makausap. pag nagpa-press con yan, makikilala rin yung Tito Bon. O nga, dapat i-invite natin dito sa Afternoon Delight. Yan si AR de la Serna. Hindi, okay na, okay na. AR lang pala. AR. Oo, AR. Kita mo, alam niya, kunyari, Oo, hindi pa raw kilala. Talaga. Styling mo, Hindi, yun ha? yung name niya sa mga social media accounts niya. Oh, yun nga. So, ni-research pala niya. So, wala kang opinion based sa mga nakita mo mga larawan na hindi mo ni-like, I'm sure. Eh, wala. Nako, dapat invite ni John yan. John, i-invite niya sa Afternoon Delight. Oo. To get his side, kayo naman. Siyempre, Wala namang kasalanan. Kinuha Actually, lang siya eh, di ba? Bakit? Dapat, De, kaya nga, ang mas malaking storya nga dito ay kung saan naman nahanap yung documents na nag-reveal ng information na yon. bakit nakita doon? Correct. documents, Oo. Tito diba? Von, ano pa? Meron ka pang baon? Ito na nga, simula na mamayang gabi, ang pinakaabangan at tinaguri ang pinakamalaking teleserye ng taon, ang Pamilya Sagrado. At syempre, mapapanood na nga yan sa Kapatid Network sa TV5. Pinangungunahan yan syempre ng award-winning actor na si Piolo Pascual kasama ang mga bagets sa sina Kyle Echari at Gray Fernandez. Syempre, kasama rin dyan ang mga batikan at award-winning actors and actresses tulad nila Terso Cruz III, John Arcilla, Mylene Dizon, Rosana Roses, Aiko Melendez, Shaina Magdayaw, Joel Torre, at marami pang iba. Siyempre, umiikot nga ang kwento ng Pamilya Sagrado sa fraternity, hazing,
political dynasty, political family, etc. Kaya yan yung aabangan ng mga kapatid viewers starting tonight sa prime time ng TV5. Yan, Pamilya Sagrado. Lord and Denise? Interesting yan. Interesting yan. Alright, maraming salamat sa iyo. Always grateful sa oras mo ang ating entertainment producer na may salary grade 2,000. Plus, Tito Von Belenario. Thanks, Lord and Denise. Alright, time out muna tayo ha. Marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Siya po si Miss Denise Tan, ako po si Lord Delira. Well, thank you for staying with us here. Lord. Alright, the Presidential Anti-Organized Crime Commission is filing criminal complaints against suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. That's over her alleged connection to illegal pogo operations in her town. More from News 5 correspondent Rainiel Pawid. Natapos na ang search operation sa na-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Kabilang sa nakuha rito ang isang driver's license na natagpuan sa isa sa mga scamming area sa Pogo. Ang address nito 10 minuto lang mula sa Pogo Hub. Kaya sinadya namin ang barangay Ninoy Aquino sa Angeles City para alamin kung lehitimong residente ng lugar ang lalaki. Carlos Jr. Pero nang tingnan sa barangay online archive ang pangalan, As of now, negative tayo ng result ng RBAS. Pero yung middle niya is Balingasa. Meron tayong 3 lumabas na Balingasa. nagsagawa pa ng emergency oplan hanap ang lupon ng barangay. Maging ang ilang nangungupahan kanila umanong pinuntahan pero wala talagang nasa lisensya. Hindi rin nila mamukhaan ng lalaki. Kaya ipatitingin na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa LTO ang lisensya. Ang lahat naman ng gamit na nakuha sa 46 building sa Pogo, itinurn over na sa CIDG. At ang mga gusali sa 10-hectare property, mapupunta sa gobyerno. Pwedeng gawing eskwelahan yan, o kaya pwedeng gawing training center, o kaya pwedeng gawing kung ano man yung balak ng gobyerno dyan, di ba? Oo, pwede yun. Magagamit yan sa parang rehabilitation center. Kasabay nito, planong maghain ng criminal complaints ng PAOK laban kay Bamban Mayor Alice Go. Mayroon umanong lumutang ng mga ebidensya sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. On Tuesday, we will meet as a body to finally decide on the charges. Kasi medyo marami ho. We would focus on the most serious and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Hindi na muna idinetalya ng PAOK ang mga kaso. Hayaan mo na lang sa Friday, pag file namin, hayaan mo na lang mabigla kung gaano kadaming counts. Baka basta marami. Nitong May 31, naging epektibo ang 6-month preventive suspension ng Ombudsman kay Go para bigyang daan ang investigasyon sa kanya. Ang nahuling Chinese naman na pinaniniwala ang Pogo torturer na si Wu Lifeng, posible ring kasuhan kung maiturong siya ang nambugbog sa ilang biktima. Kung mapatunayan, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon si Wu Lifeng. Lumakas ang ebidensya na torturer ang Chinese national matapos makita sa kanyang cellphone ang 2 patay na larawan ng kapwa Chinese. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. All right, at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. The Armed Forces of the Philippines is verifying an alleged ramming incident near Ayungin Shoal. Beijing's Coast Guard claimed that a Filipino vessel intentionally sailed close to one Chinese ship, resulting in a collision. In Davao, Police Brigadier General Nicolas Torre III has formally assumed his post as police chief in the region. He says the arrest of fugitive religious leader Apollo Quiboloy is not a top priority. Torres' predecessor, Brigadier General Aligre Martinez, was relieved for the supposed lapses in raids on Quiboloy's properties. The Maritime Industry Authority reports that its web-based systems were hit by a cyber attack yesterday.
but Marina assures they are working to mitigate the data breach. The agency is targeting system restoration by tomorrow. And Meralco is lowering electricity rates this month. The adjustment brings the power distributor's overall rate to around 9 pesos per kilowatt hour in June from 11 pesos. The cut comes shortly after Meralco announced a hike last week. But the Energy Regulatory Commission ordered that the collection be spread in 4 months. Alright, in sports, kung ang Meralco magbababa ng electricity rates, ito may iaangat sila na trophy. The Bolts have clinched their first ever title since joining the PBA in 2010. Alright, News 5 correspondent Marty Bautista tells us more. Pagkatapos ng 10 taon at 4 na title appearances, sa wakas, napanalo na ng Meralco Bolts ang kaasam-asam na championship title ng Philippine Cup Conference. Doesn't get it, and Meralco win their first ever franchise title. Hindi naging madali para sa Meralco ang masungkit ang kampyonato. Umabot pa sa Game 6 ang PBA All-Filipino Conference kontra Beermen. Pero ika nga, all hard work paid off. In the PBA. To me, it's a losing formula. You know, you take a look at the bench. Simula pa lang ng tapatan, ramdam na ang gutom na manalo ng Meralco at agad nagpakawala ng 12-6 scoring run. Got him, thought about it, takes it. Anjo Pinatuloy yan hanggang sa dulo ng first quarter hanggang sa lumamang ang Bolts ng 11 points. from Anjo Karam. And Meralco are off to the races. Pero pagdating ng second quarter, mas uminit ang tapatan. Hawak pa rin ng Meralco ang lamang, 43-27. Pero sa pangunguna ng bank shot ni Junmar Fajardo, biglang nabuhayan ng Beermen ng 6-0 run para maiputol ang lead ng 7 puntos by halftime. Simula dyan, naging dikita ng laban sa third frame at nagawa pa ng San Miguel mapantay ang laban. Make that basket, and that's called a little bit of foul. All of a sudden, Sa fourth quarter, ibinigay na ng Beermen ang lahat. Up by 3 ang Bolts sa huling 3.3 seconds ng laban at in possession ang San Miguel. Fajardo, Junmar pulls up for 3. Oh! Junmar Fajardo gets the biggest three of the day! Sa isang iglap na pantay ni Conference MVP Junmar Fajardo ang laban sa likod ng step back 3. The man you least expect! Tied at 78 all, napatayo ang tao sa The Big Dome. Great defense. All the... Here we go. Pero with 1.3 seconds, pumupol si Chris Newsom ng baseline jumper para lumamang ng 2 No more puntos. timeout for San Miguel. So they have to inbound from the backcourt. In the last ticks of the ball game, sinubukan ulit ni Fajardo masungkit ang lead. Pero mintis na ang panablasan ng 3. Final score, 80-78. Congratulations! I'm very happy for Meralco. Nauwi ni Newsom ang Finals MVP award pagkatapos buhatin ang koponan with 15 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. Para sa team captain, belief ang naging mantra ng koponan para sa serye. It's our belief. You see the signs everywhere. You know, there was a time when we were really at a low point. You know, we didn't even know if we were going to make the playoffs. But then we had a meeting and we said, you know, you really got to believe if you want to do something special. And everybody committed to that. And you see that you see what's happening right now. Si Brandon Bates, kinuwento na dati lang daw siyang barista sa Australia noong 1 taon at ngayon, PBA champion na. Honestly, words can't describe it. I've lost my voice. I had the flu the past 2 weeks. Not 2 weeks, sorry, 2 games. I'm effing cooked. Words cannot describe it. I was making coffee a year ago. Now I'm a champion. Honestly. Para sa 1PH, Marty Bautista, News 5. From barista to basketball champion. Oh, tsaka hindi ako magtataka kung tumagal siya sa PBA because the way that he performed during the finals, ibang klase. Ganda ng game. Ang ganda ng Yan game! ang championship game. Oo! Hanggang sa last split second. Correct! Kita mo nga, parang nagulat pa yung Meralco kung
champion ba tayo? Oo. Di ba? Alam mo, yung tuwan-tuwa ako dun sa game na yon, that 3-point shot by Junmar Fajardo. Yes. From a desperation pass coming from Simon Enciso, binibilangan niya. Akala ko nga tatawagan ng 5 seconds eh. At may mga umaangal Oo. sa kabila, pero mukhang wala naman. Pero At kung iba lang yan, Oh. yung three-pointer ni Junmar, dagger straight to the heart na yan eh. Pero hindi eh. Pumalag pa eh. Oo. Pero yung kaya interesting sa akin yung kay Junmar. That is only his second 3 points the whole conference. Conference? Oo. Doon pa sumakto pa. Pero ang bilis nga nung sagot nitong si Chris Newsom. Where it matters. Correct. When it matters. Talagang laser focus ang meron itong Meralco Bolts. So congratulations to Meralco for their very first championship para sa franchise. Since 2010, ano? Correct. Isipin mo yun. Oo, kaya talagang masayang-masaya ang kanilang mga fans. Pero ito, laser focus. Pero walang libreng kuryente. Walang palibreng kuryente. Pero may bababa daw. Baka yun na yun. Pero walang kinalaman yun. Walang kinalaman yun, pero sige na lang din. Ito, laser focus din ang malamang kinailangan dito. No? So from one win to another, pag-usapan natin, a student athlete graduating as valedictorian at the University of Santo Tomas. Ang GPA niya, near perfect lang naman. Wala kung anong course yan. Ano bang mga course yung mga ganyan? Ang nagdi-near Mas perfect? may kinalaman sa science or math. Okay? Medicine daw ata. Sino Babalitaan magre-report? tayo ni Denise Valdesancho. Redirection through rejection. Paano kung ang pangarap mong hindi natuloy, dinala ka sa mas magandang plano? Yan ang naging takbo ng college life ng UST 2024 valedictorian na si Averil Sacapaño. Grade 3 pa lang kasi, pangarap niya nang makapaglaro ng tennis sa UAAP. Actually kasi since nagte-tennis ako, yung parang main goal talaga ever since bata is parang maging varsity sa kahit anong university naman. Pero gusto ko talaga sa UST kasi plan ko talaga sana mag-med course. Pero yun nga, yung plans ko didn't go my way. Nakapasok nga si Ave sa UST bilang isang fitness and sports management major. Malayo sa mga kursong madalas na kinukuha ng mga balak magdoktor. Isa si Ave sa mga naabutan ng online classes simula ng magka-pandemic, kaya mas lumabo pa ang kanyang plano. Sa naging lowest moments ng college ko is parang nag-decide the coach then us na parang medyo may uunahin siya sa team. I think isa yun sa mga naging saddest moments ng college life ko. Siyempre, parang pangarap mo mag-UAP, pangarap mo ganito sa tennis, pero God has better plans. This decorated player from Boracay made it to a point that she would cry herself to sleep matapos makuha ang balitang hindi makakapaglaro. With her support system, Ave made it through. I think nga, again, naging sobrang helpful yung support system ko. Like, sobrang layo ko sa family ko, tapos tatawagan ko si Papa, sabi ko, parang hindi ko na kaya mag-training, gano'n. Aside from her family, nabalansa ni Ave ang student-athlete life dahil sa pagmamahal sa sports. Of course, I don't parang cage myself na parang aral lang ng aral, training lang ng training. Of course, I give myself time to relax, have fun. Kaya nasabi ko na pa-party kami ng friends ko, ganun. When time ng mag-aral, like mag-aral talaga, time ng training, mag-training talaga. Set your priorities straight, ika nga. Aside sa sports, Ave has been an honor student since elementary. Ngayong college, she graduated with a general weighted average of 1.050, pinakamataas sa buong universidad. Ave is now preparing for her national medical admission test in the hopes of pursuing medicine. Grabe, sobrang nagpasalamat talaga ako kay Lord. Kasi hindi man talaga ito at all yung ina-expect ko na ibigay niya sa akin. And may mga bagay man na hiningi ko sa kanya pero ni-redirect niya ako. You win some, you lose some. But to get your dreams, ang pagsuko, hindi dapat option. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Inspiring, ano? You win some, you lose some. Pero ang nagpapanalo sa Meralco Bolts ay si Chris Newsom. Boom! Galing! Now, if you want more inspiring stories, marami pa kami niyan dito po sa Afternoon Delight. But we just need to take a break and we'll be back in a bit. June 17th.
1972. One of America's greatest political scandals begins to unfold in Washington, D.C. 5 burglars are arrested inside the Democratic National Committee headquarters at the Watergate complex. Lawrence O'Brien, at the time the chairman of the DNC, later says this was no ordinary burglary. It became clear to us that we were indeed involved in something that could only be described as political espionage. The Watergate scandal forces Richard Nixon to become the first president to resign more than 2 years later. 1775. During the American Revolution, colonial forces and British troops fight the Battle of Bunker Hill near Boston. The battle, which actually happens on Breed's Hill, is a costly victory for the British, who suffer heavy losses. 1994. 911, what are you reporting? This is AC. I have OJ in the car. O.J. Simpson is arrested after leading police on a low-speed chase in Southern California. The ex-football player is charged with murder in the slaying of his ex-wife Nicole and Ronald Goldman. Simpson is acquitted at his criminal trial, but he's ordered to pay millions to the victims' families in his civil trial. And 1986. God bless America. Singer Kate Smith, best known for her rendition of God Bless America, dies in Raleigh, North Carolina. She was 79. Today in history, June 17th. Camille Bohannon, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Ako naman po si Lourdes De Vera. You know, Lourdes, I got to talk to Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino last week. At isa sa mga tanong ko sa kanya, ilan ang ina-expect niyang gold medal para sa Paris Olympics? Ito yung sagot niya. Ako, conservative lang ako. So, minimum 1. Oh, minimum 1. Oh, it's still a Sa medal. gold. Yes, Sa gold. opo. Sa gold. Sa gold. Sa gold, minimum 1. All in all, sir. Oh, mabigat yun. Hindi ko pa iniisip yun. Sa gold lang ako nakafocus. Diba? Sa gold lang ako nakafocus. Minimum 1. Kasama kayo sa pressure, sir. We have to break the Tokyo. Mhm. We have to break the Tokyo. Sa good prediction. Conservative and mahirap din. Pero for sure. Sure ako na minimum 1. What is the hope of the POC po after the training in Mets and before we go to the actual Olympic Games? Well, ako ang wish ko safety, no? Avoid kasi training yun eh. Yes. We're still wala pa tayo sa game, nasa training camp pa lang tayo, no? Mhm. Oh, very important. No injuries. Mhm. Safety, di ba? Or else, di ba? Maapektuhan. Yes. Alam nga namang matulog ka na lang ng 1 month or what, hindi ka mag-train. So, training ka pa rin. Catch my full interview with Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino at 6:15 later, only here on One News. At dahil mag-aalas 3 na, eto na ang favorite na portion ng ating kaibigan na si Defense Editor Roy, Pulitzer Prize winner, Manny Mogato. Ito na po ang I Saw the Signs. Anong edition ito, Tita Denise? Ano nga ba? Okay. Signs spotted on social media lately. Akala ko, Executive Assistant 3 edition. Sige, tingnan natin That would be something. Sige, silipin SOCMED na natin. sign number 1. Ay, pawiti. Imus yun na. Okay. Alam mo, nung binanggit mo lang, tsaka ako na-gets. Oh. Nasaan na po tayo, Manong? Imus, yun na. Booyah. Paano kung ganun kasagutin ni Manong, mas matindi yun? Mas sweet naman. Okay. Meron akong pan sa Imus pero hindi pwede sabihin on public national TV. Paano niya kaya naisip yan, ano? Oo. Alam mo, pag matraffic kasi lalo sa Bacoor, Oo. nako, Diyos ko. Tama, Bacoor.
O basta doon, madaming areas Sa doon bungad ng nagka-traffic. Cavite, Correct, diba? oo. May Nakaw! bottle na. Oh, mag-existential crisis ka talaga yan. Okay, next. Totoo ba yan? Denise, kaya mo yan? Okay, extension, quasi-extension ito ng ating, yung tattoo edition. Okay. Pakita nyo. Here. Oo, kumbaga, ayun, nagpaplano yung Diyos noon, medyo nakalimutan niya burahin yung markers. Papagawa ko next. Pwede sa harap, baka sa harap may nakasulat, bangs, di ba? Okay, next. Move na tayo, hindi makakahinga si Denise nito eh. Hindi po action star ang may-ari nito. Hindi po siya nagpo-promote o Torbetes? endorse ng roast chicken from Bacolod. Naiyak ako. Okay. Pero, kasi kung batang, umiiyak ka nga. Direct, kayo may close up, humigilda Coronel, oh. Okay, Torbetet. Mauutal ka, tatalap. Ika nga. Next! Teka lang. Ano next? Wala na. Wala na, yun ba yun? O, wala na pong ilulu. Wala nang mga likido sa katawan si Denise Tan dahil naluhan. Alright! Nakita mo. Yun, no? So, kung meron po kayong mga makitang mga ganyan, kahit hindi sa inyo, basta i-credit lang natin, ha? Padala nyo po sa amin. Ito po yung email address namin. Afternoon Delight, @gmail.com. Okay, kung bakit wala kami mga @Signal TV kasi po hindi pa kami executive assistant 3. Alright? Okay, So, that will do it for us dito po sa Afternoon Delight ngayong Lunes, June 17. I'm Denise Tan. bukas po ulit alas 2 in punto. Sino man ang kasama ninyo? Meron ka mang medical condition o wala? Ako po si Lord De Vera, nagsasabing, have a delightful afternoon. Torbete tayo. Torbete tayo. Habang malamig.